Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald. At kayo po ay nanonood at nakikinig ng Lovestruck Podcast. At ito na po ang ating 7th episode for this first season. At sa pagdiriwang po ng World Forgiveness Day, honestly, hindi nyo po alam yung araw na yon. We celebrate World Forgiveness Day last week pa naman. Pero as part of our recognition that we have to acknowledge forgiveness in our daily lives, we will have this topic. Okay? Pero bago po natin simulan yung ating topic, quick announcement lang po. This coming... kamali tayo ng... okay. Yan. This coming July 28, magkakaroon po tayo ng course natin na kung tawagin ay The Shalom Project. So it's a holistic discipleship module na inimbitahan po namin kayo na makasama. At ayun po yung mga topics natin na i-discuss, our God-given nature, our spirituality, emotions and feelings, so on and so forth. So ang last day of registration po dito ay sa July 27. This would be online, Zoom po to, Zoom conference meeting. At mangyayari po to every Tuesday mula July 28 hanggang September 29. So ini-invite po namin kayo. We highly encourage you na makasama po kayo dito kasi ang ating po pag-aaralan ay may kinalaman sa ating pagiging tagasunod ng Panginoon ni Kristo. Pero we would approach this holistically. Well, yung mga approach po about discipleship on how to to develop leaders, mga Christians, usually we do it according to dun sa ating mga sistema na natututunan sa church na kakaiba. Pero ito po, we approach this using the holistic approach. So iba-ibang aspeto po ng ating buhay. Marami po dyan neglected, especially yung ating how do we think about things, how to think biblically, and also how should we deal with our finances, money. So we invite you po na kayo po ay makasama dito. Okay? So, nasamahan po tayo ngayon ng ating expert, si Pastor Jay. Yan, si Pastor Jay ang ating expert of the day ngayon. Pastor, magandang araw. Ang ating topic ay, ito na, once a cheater, always a repeater. Alam nyo, ito po ay napakaselan na topic, no? Kasi marami na po sinira. Sabi nga ng isang kanta, di ba? Marami daw winasak na tahanan. Jukebox yun, Pastor, di ba? Jukebox ba yun? Imelda Papin ba yun? Imelda Papin. So, Eva Eugenio ba yun? Hindi ko alam kung Eva Eugenio. Baka Eva Eugenio, oo. Eva Eugenio yata. Nalalaman tuloy edad natin eh. So, mga na. Ikaw, Pastor, Gen X ka, ako. May bago yan yung Atlantic Stars, yung Secret Lovers. Yun. Secret Lovers. Pakinggan nyo yun. It's about infidelity. Yung kanta okay. Parang hindi nyo kay Whitney Houston nga, Pastor, di ba? I'm saving my love for you. Saving all my love. So, ang ganda ng tono, pero it talks about, alam mo na, infidelity, mga side hustle na mga, alam mo na, mga pasaway. So, just to give you an idea, si Pastor Jay po ay ang head pastor ng Church So Blessed Taytay at member po ng Lovestruck Movement Board of Directors. Kaya, napaka-instrumental po ni Pastor Jay sa aming movement. At he obtained his master's degree in family studies and diploma in Christian counseling sa Alliance Graduate School. At siya pong expert natin kasi talaga itong kanyang cup of tea. At ngayon, he is finishing his Doctor of Ministry in Trauma Counseling also at AGS. Sipag pastor mag-aral. So, Pastor, ayaw na bang discuss ang ating topic ngayon? Ano mo nang masasabi mo about our pinag-uusapan ngayon in your ministry? Well, actually, isang reason kaya ako nag-aral ng counseling and family ministries because meron akong isang incident early in my pastoral career. Mali yung pagkaka-handle ko ng infidelity. So what I will be sharing is yung mga tamang pangunawa, and tamang pamamaraan ba. Kaya gusto ko sana ma-equip din ng
mga kamanggagawa natin, mga kabaro nating pastor. And Okay. talagang yan ang tanong eh. Pagka ano ba na naging unfaithful, talagang tuloy-tuloy na ba? Magandang sagutin Yes, yan. yun tan, di ba? Once a cheater, talagang always a repeater ba? Parang ito yung Yun ang, sabi ko nga, well, sa kulturang Pinoy, di ba? Yung mga movies, mga telenovela. I think it's Maricel Soriano, yung sinabi niya, kung nagawa mo noon, magagawa mo uli ngayon. Palagay ko, isa yun sa mga landmark movie lines ng kasaysayan ng Pilipinas. No? Pero without further ado, Pastor, I give you the floor to discuss this issue. At sa lahat po na nakikinig at makakapanood ng podcast na ito, you can ask questions kahit sa aming email. Although we're not doing this live, pero kung meron po yung comments, suggestion, inquiries, we would recognize you sa ating mga next episode and podcast. Sasagutin po natin yung mga tanong. Okay, so yan po. Email us at labstruckmovement@gmail.com o kaya PM nyo po kami dito sa page, Labstruck Movement. Okay, Pastor. Okay. So, shalom sa lahat ng ating mga followers dito sa Labstruck podcast natin. Salamat po, no? Nakasama namin kayo. Ito ay pang-pito na, no? For 7th week na. And again, caveat lang, no? What I intend to do is to give an explanation, not an excuse, not an excuse but explanation. And hopefully magkaroon tayo ng magandang pangunawa sa mga mag-asawa, no, magandang pangunawa para makaiwas, no, makaiwas. Ngayon kung may mga instances naman dito, hopefully this will help us navigate through, no, the season, no, na pinagdadaanan. Yan. So it can be a warning, it can also be an example. Yan ang ating purpose dito. So ang tanong once a cheater ba, always a repeater? Magandang magandang pagnilayan yan. Okay, before that, maganda simulan natin. Maganda nating simulan yung mga common marital affairs, yung mga myths, no, yung mga common na idea natin. Okay, tingnan natin. So halimbawa, ang majority ng affair daw ay dahil sa lust, no, dahil yung sa tawag ng laman, no. Pero ang paliwanag diyan, hindi lahat, kasi almost yung primary motivation ay emotional. Okay, nagko-consummate lang siya physically. Ayan. So based on studies, no, an affair is the primary motivation for an affair is to fulfill an emotional needs. Okay? Yan. Ano pa yung dito? Ano pa yung common na kaisipan natin? Personal faith in Christ. Ano na tayo? Immunized na tayo. Immune na tayo sa affair. Yan, hindi tinatablan. So dito, batid naman natin na hindi yan totoo kasi nakakalungkot man, most of the mighty men of God, they were involved in extramarital affairs. Kilala naman natin without belaboring the point. Kasi many dynamics that moves a person in an affair happens at an unconscious level. So mamaya makikita natin ano yung reason. Reason pero hindi excuse yan. Again, okay? So pumapasok sila for different reasons. Yan. And a strong personal faith. Ito lang ang maganda. Pag strong yung personal faith, nare-reduce yung likelihood ng extramarital affair. Pero magandang tandaan dito, we are still works in progress in the Lord. Kaya wag bibitaw, wag bibitaw. Yan. Next dito is an affair rarely happens in a good marriage. Tama. No, maganda. Minsan nagugulat, no, minahandle ako. Akala ko maayos naman kami, hindi kami nagtatalo. No, maayos yung pagpapalakad ko sa aming household, pero ba't niya nagawa yun? No, kasi ang paliwanag dito, dissatisfaction with marriage is not the primary reason for an affair. Hindi dahil hindi kontento kaya nangyari. No, kaya nangyari. Kaya even good marriages, kaya mahalaga we have guardrails sa ating marriages. Yan. Kasi hindi lang dissatisfaction ang primary reason. Okay? Ano pa yung next? Kung ang person ay believer at kailangan ng strong biblical confrontation, may hinto na yung affair. Totoo kaya yun? According to studies, an affair can reorganize a person's perception, values, and emotions. Okay, ulitin ko pwede niyang ma-reorganize yung value system niya. So kung dati tingin niya kasalanan niya, ngayon pangangatwiranan na. No, I have an experience. Biruin nyo, ang sinabi, hindi, baka naman nagkamali lang talaga siya. No? Talaga ako yung will ni Lord para sa kanya, sabi nung third party. Imagine, na-reorganize niya yung value system niya.
no, na iyong kasal na yon dapat yun ang para sa kanya na binigay ni Lord, ay yun ang kanyang pinakasalan. So yan, ano affair can reorganize, nababago. Kaya nga miski minsan makikita na church people na, no, even pastor na, no, an affair can reorganize our value system. Yan. Pero napakahalaga kasi dito yung biblical obedience. Talagang malaki na itutulong niya to avoid infidelity. Ano pa kaya, an affair indicates that the faithful partner is not adequate. Hindi sapat. Naalala ko yung sino ba yung nagtanong na kapalit-palit ba ako? Yan, nakalimutan ko na kung sino yung artista na yon. Kapalit-palit ba ako? Ganun. Pero ang katotohanan nito, an affair points to a problem that needs to be changed. Hindi lang dahil hindi lang adequate yung spouse. No, may ibang issues pa. Pwedeng personal issues ng unfaithful partner. Okay? Pwedeng may iba naman sa mga kalalakihan, narinig ko, midlife crisis, kailangan may patunayan. Yan. So maraming reason. Again, not an excuse but reason. A person having an affair will always choose a lover who is physically more attractive. Yan ang laging tanong ng mga thesis. O, mas ano ba siya sa akin? Sexy, pogi, matipuno. Pero sometimes, totoo siya, pero most common ban talaga is emotional attraction. Yan. Pero ang punto dyan, an affair points to an emotional problem or something that needs to be addressed. And finally, a person who falls for an affair does not love his or her spouse. Hindi na niya ako mahal, kaya nag-involve na sa affair. In some cases, pwedeng totoo yan, but an affair can reorganize, pero sometimes due to anger or hatred. Yan. Kaya konti na lang yung positive feelings na naiiwan. Okay? So yun yung mga myths about marital affairs. Now tingnan natin ang infidelity. Infidelity, sabi sa textbook definition, a relationship with anyone other than your spouse, which is sexual or intensely relational in nature and secret. Keywords po, sexual or intensely relational. So may tinatawag tayong emotional infidelity, kaya hindi lang necessarily sexual affair, okay? So pwedeng emotionally involved ang isang tao, infidelity na rin 'yon. Ibig sabihin nag-open up siya sa isang opposite sex other than yung kanyang wife or husband. Yan. So may escalation niyang ang infidelity, may sequence of escalation. And normally, yung extramarital affairs, hindi siya centered on sex lang. Pwede siyang part, but may sinisimulan siya. So, ang escalation niya ganito. Titignan niya yung tao, another person, opposite sex, with the desire lang na yung makipagkaibigan. So, ang simula niyan, affair of the heart. Ayan, so pwedeng luncheon together, yan, nag-open up, nagbubukas ng problema. Nagsisimula yan, yung sila na yung laging magkasama pagka break time or lunch, kwentuhan, mga malilit na bagay hanggang sa maging mas malalim yung usapan. Kaya nagkakaroon ng affair of the heart, which leads to physical relationship na. Pwedeng non-penetrating affairs yan. So pwedeng yung office luncheon or office break na uuwi na sa pag-uwi magkakape muna. Yan. Or may mga affairs na nangyari na yung carpooling, yan, ang daming affairs na nangyari dahil nakikisabay sa sasakyan. Kaya nakikisabay. So, yan. So, eventually, magpo-progress siya into, sexual affairs eventually. Yan. So, ano ba yung mga components ng infidelity? Yan, extramarital siya kasi kasal, and sexual or intensely relation at secret. Tandaan natin yung tatlong components na yan. Extramarital kasi dapat exclusive din, no? Again, one of the components of marriage is it is an exclusive relationship. Husband and wife lang. No, kailangan. Yan. So again, sa mga singles na who are with us, may this educate us, para for us to really work on our marriage, sa mga singles diyan, okay? Ngayon in a relationship din, ito maintindihan din natin siya na ito yung components of infidelity. Now may phases siya, kung may sequence, ito yung phases. So nagsisimula yan sa mutual attraction. Yan, attracted physically, minsan naman attracted intellectually, okay kausap siya. Tapos pwedeng pareho ng interest, no? Napanood mo ba itong ganito? Oo.
Oo, ang galing nga eh, no? So may commonality. Kapag 'yon hindi nabantayan o hindi nilagyan ng boundaries, it will lead to entanglement na. Oh, no, entanglement. Entanglement, ito yung infatuation phase that begins verbal signal, future adulterer shares this feeling of attraction, potential partner. Yan. So, entanglement na. Ito yung mga tipong namimiss na niya sa mga office affairs. Ito yung looking forward lagi for Mondays. Okay, looking forward for Mondays. No, Sabado pa lang, looking forward for Mondays na yan. Okay, dahil entangled na. Yan. And next na nangyari, nagkakaroon na ng destabilization of relationship. Yan. Ito yung pwedeng putulin kasi nga hindi maganda, pero dahil may konting shockwave sa bahay, di nagkaunawaan o nagkaroon ng konting crisis, yan, o stress, pwedeng bumabalik ulit, no? Babalik ulit. Ayan ang on and off period yan. Yung partners, they withdraw kasi alam nila hindi tama and stuff. Pero eventually, bumabalik din. Kaya tawag dyan sabi ng mga researcher, intermittent reinforcement. Yan. And then, pagka ito ay hindi na stop dito sa destabilization, it leads to resolution. Pwedeng ganito, no? Termination ihinto o resolution ituloy na natin. Yan, ituloy na natin. Ito yung pinaka-challenging period sa affair, no? Kasi it's building and maintaining the trust, respect and safety, no? Na napo-provide ng affair. Kaya kailangan dito ihinto na kasi ayoko masira yung pamilya ko. Isa naman, hindi kailangan mahinto na to kasi may mas para sa akin. Nasa single naman. Nasa singles. Now, merong mga types of extramarital affairs. Yan. Ito yung mga types niya. So, one night stand. Ayan yung one night stand. Alam na natin yan. Yung isang encounter lang. No? Usually, sexual yan. And walang emotion na involved. Walang emotion na involved dyan. Yan. Tapos meron ding entangled affair. Yan, medyo mas malalim-lalim na involvement. And then may sexual addiction na. Yan, ito yung palagi may physical contact. No? And yung tinatawag nating entangled affair, ito yung nade-develop gradually and intense ng emotional involvement dyan. Pero yung sexual addiction, behavior siya eh. Normally, no relationship involved. Naalala ko yung may palabas sa TV ngayon, ewan ko napapala, without advertising yung palabas na Task Force Firewall. Di ba? Meron doon mga nagka-affair yung asawa ng main lead role doon sa kasama niyang agent. Tapos sabi niya, hindi, ano lang naman yun. Ano yun? Parang fling lang. Ayan, yan yun. Pwedeng ganon. Walang relationship involved. Okay? So it can be an attempt to self-medicate. Yan, self-medicate. So shame, anxiety, depression. No? Kasi alam niyo naman, sexual intercourse releases yung mga feel good, no? Feel good chemicals, no? Oxytocin, yan. Now the class 4, yung tinatawag na add-on, no, yung add-on, yan. Ito yung affair to satisfy yung specific void. Yung kanina more on physical, pero itong add-on, ito yung parang may kulang. Halimbawa, yung asawa iba yung hobby. Ay, ito kasama ko. Mountaineer alimbawa, yung asawa ayaw ng mountaineering. Yan. Or kaya itong isa movie file, mahilig manood. No? Yung asawa walang hilig manood. So pwedeng may void na sino mga kwentuhan ko dito. No? And it develops, the affair in this class develops when nag-share sila ng emotionally satisfying experience. Yan. Kasi yung spouse nila walang interest doon sa activity na yun. Kaya add-on, no? Ang challenge dito, a new relationship, nagde-develop siya over time, no? Hanggang sa magiging entangled na siya at lumalalim ng emotional involvement with each other. Now yung yung 5 naman, reconnection. Ito naman yung sa mga exes. Yung ex, di ba? Normally nangyayari ito sa reunion. I'm not saying all reunion dangerous kasi kaya nga pinag-uusapan natin ito para maiwasan. I know someone na hindi siya umaattend ng reunion kasi alam niya na pwedeng ma-reconnect sa fling noong high school o noong college.
At meron din mga spouse, hindi nila pinapatin yung kanilang asawa kasi ang ano nila, iniiwasan nila baka ma-reconnect, no? And alam mo may truth din diyan ano kasi I know of someone na nung nag-reunion na reconnect siya dun sa ano niya and got pregnant, because of the reconnection. Because an old relationship was resurrected. So yan yung ano in passing 5 types of extramarital affairs no na iba't iba. So yan iba-iba yung level of emotional involvement diyan, no? Yung iba palalim, yung iba wala. Okay? So let's be careful, okay? So ano yung tinatawag na fatal attraction equation? Yan, ito yung activation ng affair. So sabi nila ito yung mga ingredients according kay Carter, may high risk factor, then may stressor. Yan, stressor yung malaking factor diyan na stress kaya nahulog sa affair. And yung tinatawag na dangerous partner, no? Dangerous partner. Mamaya i-ano natin yung dangerous partner. Pag yung pinagsama-sama mo yan, pag hindi pa full blown yung affair, pwedeng tawagin close call kasi nga napanood ko yung podcast ng Lovestruck. Ganun pala yun. Kaya naiwasan close call. No? So those of you nakasama namin ngayon, hopefully no, if we are in this high risk factor, no, and mamulat tayo, at tawag niyang close call. Yan. So medyo lalagyan ko na ng boundaries. Close call ang tawag doon. But kung naging full blown relationship na, tawag doon is affair na. Okay? Affair. Ngayon tingnan natin ano yung high risk factors. Ito yung mga high risk factors. Emotionally charged friendship. Ito na nga yung magkasabay kumain, lumalabas pa beyond office hours, no? And pag-uwi ng bahay, nagko-communicate pa, chat, no? Meron din dito yung nag-exchange ng messages sa room. Alam niyo naman, 'di ba? Merong mga in-house na messaging apps Yan pwedeng ganon. So emotional sa charge na emotionally. Ito yung mga tipong kumusta ka na o good night, nagko-good night pa. Hindi naman Mrs. o Mister. Yan. And old flame. Yan, kanina yung sa nagre-reconnect And pwedeng seductive personality pattern and family of origin. Yan, high risk factor. Ba't family of origin po, Pastor? Kasi kalimbawa yung family of origin may tinatawag na emotional deficit. Pwedeng yun yung hanapin na ma-fulfill. Halimbawa, hindi nakaranas na sabihan ng I love you ng significant male person sa buhay, tatay, mga kapatid. Then yung unang magsabi na I love you na nafo-fall siya, may ganon. O kaya pwede namang rin stressful yung sitwasyon sa pamilya, dysfunctional, pwede rin. No, dahil sa stress, sige na nga, nakakapag-open up siya dun sa kanyang office mate. So, yan. So, may family history of infidelity, single blended, yan, pwedeng ganon. Physically abusive ng family or chronically conflicted family. Yan yung mga ingredients sa family of origin. Okay, next high risk factor is yung personal factor. Yan, ito nga, halimbawa, na-molest ba siya? Okay? Or nung bata-bata pa, promiscuous. No? Promiscuous. Napakahalaga yung modeling Siya yung powerful behavioral determinant. Yan, personal factor. So, ito, pwedeng bakit sexual molestation, Pastor? Kasi, ganito yan, ang ating katawan, nilikha ng Diyos yan perfectly. Hindi mo man gusto perfect ang design yan. May early warning system yan, na may kakayahang pagkamasamang pakiramdam, makarecover, no? At dinisign po niyan for to fulfill yung unang commandment, Genesis chapter 1 verse 27, which is fill the earth with my image and likeness. Ito, sinasabi ko lagi sa premarital counseling na sex is not dirty, hindi yan sinful, nilikha ni Lord yan with the purpose to reproduce. Kaya sabi ko, na-imagine nyo ba kung ang sexual activity intercourse ay kasing hirap ng pag-workout, yan, kasing hirap ng pag-jogging, baka hanggang ngayon hindi pa puno ang mundo. Kasi ang hirap Kaya ginawa ng Diyos yan, pleasurable. And dinisign yung ating reproductive system to be sensitive. So dito ngayon papasok yung sexual molestation. Pagka bata pa yan,
at namomolest na, nagigising yung tinatawag na pleasure center. Okay? Kaya minsan hahanap-hanapin ng katawan, kaya nagiging promiscuous. Okay? So, yon. Kaya yan, kailangan ng therapy or ano yan, pagsiling. Yan, personal factor. So, hinahanap ng katawan. Kasi, yung body natin, it responds eh. No? It responds. So, nasa atin na, hindi, mali ito. Kasi, extramarital ito. Yan. Pero, usually, those who are survivors of sexual molestation and abuse, yan ang kanilang struggle. Next is times of loss. Yan. Yung namatayan, na-retrench, yan. Or yung transition, again, yung mga, may mga midlifer na mga lalaki. No? Ito pa ba ako? Meron pa kayang magkakagusto sa akin? Numinipis na yung buhok ko. Yan. May tiyan na ako. Yan. Kumbaga may gustong patunayan pa. Or pregnant yung asawa. Pregnant yung asawa. Yan. Sa lalaki. O sa babae naman, ano pa ba? Ano pa ba ako? Marketable pa. So yun yung mga factors, yung high risk times. No? Ibig sabihin yan, the season that we pass through. No? May mga panahon. And ito yung isa pa, yung tao naman, dangerous person profile. Ano yung dangerous person profile, DPP? Bawat isa daw sa atin, according sa research ni Carter, yung Anatomy of an Affair, meron, bawat isa sa atin may tinatawag na DPP. Ano yun? Ito yung tao na, yung of those who appear to meet many of the deficits a person bring in their marriage. Ito yung pwedeng kakulangan na hinahanap. No? And yung spouse, maaaring yung asawa, ibang-iba dito sa dangerous person profile na to. Pero hindi ibig sabihin na hindi attractive yung misis. Nataon lang na ito, in a nutshell, itong dangerous person profile, ito yung dapat nating bantayan, no? Kasi ito daw yung talagang may tsansa na ang tao ay ma-fall. Okay, ma-fall. Ito yung tsansa na talagang dito humina yung kanyang resistance. Kaya dapat alam natin. So, halimbawa, fetish natin, halimbawa, so ko yung the legs, halimbawa, ganon. Or may sense kausap, yan, mga dangerous profile. O kaya, pwedeng physical appearance, pwede namang intellectual, no? So, pwedeng ganon. So, tayo, alamin natin yung dangerous profile natin. Kasi ito yung pwedeng weakness natin. Okay? So, if we are aware of our dangerous partner profile, alam na agad natin where to draw the line. Alam na natin magguhit sa buhangin. Hindi ako lalagpas dito. Okay? So, infidelity. Ang lagi nating tatandaan, anyone can be vulnerable to an affair. Diba? We heard kanina doon sa mga myths, even stroke ang foundation, pwedeng vulnerable pa rin kung di mag-iingat. Kaya nga, ang namin sa family studies, pagkadating sa temptation, sa affair, we should follow the example of Joseph. Ayan, alam naman natin si Joseph, the dreamer. Kasi dalawa yan di ba? Yung si Paul, si Paul ba o si James, may nagsabi siya, si James, sabi niya, resist the devil and he will flee. Submit yourselves unto God, resist the devil and he will flee. Okay po 'yon. Pero tingin ko mas magandang sundin natin ito, yung ginawa ni Joseph. Anong ginawa niya? Tignan nyo, Genesis 39, tabi yan. Though she spoke to Joseph day after that he refused to go to bed with her or even be with her. Ang tindi ng boundaries niya. Ayaw niyang maiwan na kasama yung asawa ni Potiphar. So, pagdating sa sa extramarital affairs, it's always wise and it's always a good decision na umiwas na, tumakbo na, palayo. Alam na natin yung mga high risk factors. Now that you know the high risk factors, even do sa mga pa lang, sa mga hindi pa kasal or mag-boyfriend girlfriend pa lang, I suggest you follow you be faithful to your partner. Kasi may time na nakaka-apekto yan pag kinasal na. Kapag nalaman ng na may times pala na naging unfaithful yung kanyang boyfriend pa lang or girlfriend. Okay? Parang ang pakiramdam niya nakaliwa na rin siya ng kasal. So I believe start early in your relationship. Be faithful na.
no, kahit hindi pa kasal, be faithful na. And how to do that? Yan, flee, no? Flee, iwasan. Yan. So, paano ngayon? Ayan, ito ngayon yung magandang tanong eh. Paano ngayon kung nag-uwit kami sa buwangan pero tinawid pa rin namin yung boundaries? May ganun eh. Kaya nga yung ating peg kanina, once a cheater, always a repeater. Anong gagawin pagka nagkamali? Yan, dito ngayon papasok yung paano mag-navigate through the affair, which always leads sana to forgiveness and reconciliation. Yan. No? Kasi normally, pagka sinabi natin once a cheater, always a repeater, it means na parang hindi natin mapatawad. Naka-label na. Although in extreme cases, there are cases talaga na talagang chronic na womanizer o extramarital affairs yung babae. Hindi lang naman kasi lalaki, no? Babae din naman. Yun yung mga cases that needs therapy. Pero paano kung nadulas lang, nag-slip? Because of, again, not an excuse. Again, to be, bago ko iwan to going to forgiveness, nothing can excuse the unfaithfulness of a partner. Period. Yan po yan ha, walang excuse. Hindi, burara po siya, hindi. Kasi mayroon tayong sinumpaan. No? Meron tayong covenant with our spouse. Diba? In sickness and in health. Diba? Or richer or poorer. It's a covenant, no? It's an exclusive, sacred vow before the Lord. Yan. Kaya walang excuse, no? Burara, ganun. Hindi. Ang natin is to decide to be faithful pa din. Remember, no? Love is not an emotion but a decision. So, being faithful is a decision. And no excuse can justify extramarital affairs. No excuse. Hindi na ako naasikaso. Di pag-usapan bakit hindi naasikaso. Okay? So I hope na I've set things straight, Nothing can excuse extramarital affairs. Pero paano yan kung yun nga nahulog na? Normally in marital counseling, I ask yung mga lumalapit sa akin for couples counseling. I always ask, what's your purpose na you sought counseling? So kung malaman kung ano yung gusto nilang mangyari. At ang normal na kailangan kong malaman, meron ba silang desire at intention to restore the marriage? No, kasi, di ba, alam naman natin ngayon, usong-uso sa showbiz, di ko nga alam ba't pinagmamalaki pa na wala na yung spark. Di ba, meron kinasal, million ng ginastos, millions, pero after 1 year, 2 years, hiwalay na. And then the reason is irreconcilable differences, wala na yung spark. Yan. Ang tanong sa isip ko, kung wala yung spark, ba't hindi ibalik yung spark? Diba? Kasi if we can decide to love a person, we can decide to fall in love again. Sana. Okay? So sabihin niyo, wow, pastor, tall words. Talaga po, tall words talaga po ang love. Kasi love is a decision. We can decide to love a person again. Okay? Kung nawawala na yung love. Kaya lang, yun nga, kung wala yung spark, di ba, for a spark to happen, kailangan dalawang flint yung pinagaganon eh. So pag isa lang yung desidido, walang spark yan talaga kasi ayaw ng isang maki-engage eh. Okay? So for the spark to return, forgiveness, the process of forgiveness is important. Okay? And may study na ginawa na about forgiveness, sabi niya associated siya for physical health. Yan. So sabi dito, sabi diyan 5 measures of health: physical, yan, medication use, sleep quality, fatigue, somatic complaint. Yan. So nakakatulong pala siya. And forgiveness is good for us, especially our heart. No? Sa Journal of Behavioral Medicine, associated siya lower heart rate, blood pressure, no? It can relieve stress, yan, and long-term health benefit. Yan. In short, forgiveness brings healing to a person holistically. Pag sinabing holistically, spiritually, psychologically, physically, emotionally, and relationally. Yan. So we practice the grace of forgiveness sa ating tahanan, sa ating kasal. Okay? And forgiveness sets us free from ito, mga bagay-bagay na ito: anger, galit, resentment, sama ng loob.
negative attitude, unpleasant behavior, and subtle control. Itong mga ito yung nangyayari pag may affair, no? Galit na galit yung faithful partner sa kanya unfaithful partner. May sama ng loob siya kasi ba't niya nagawa ito? Ano bang pagkukulang ko? Then may negative attitude na. So, mamaya ano natin yung ano yung negative attitude kasi may mga triggers no? Marinig yung word na yun, maalala niya na yung infidelity, yung affair. Marinig na yung kanta, maalala niya. No? May madaanan na kainan, kumain sila dito. No? So nagkakaroon ng maling saloobin at unpleasant behavior. So ano yung unpleasant behavior? Dito na yung mag-hysterical, okay? Inanag na yung yung partner niya. Again, I'm talking whether yung wife or yung husband ng unfaithful, same pa din ang trigger. Ang hindi ko lang maintindihan, ito pala isipan din sa akin, mas masakit sa lalaki pag siya yung kinakaliwa. Okay? Iba yung effect, na based on observation and experience. Iba yung effect sa kanila. Siguro it has something to do with yung yung mindset na mga lalaki daw by nature polygamous, no? Huwag natin tanggapin 'yon. No, kaya kumbaga kami lang ang dapat ganito, hindi anyone can be vulnerable So again, unpleasant behavior and subtle control. Normally, ang nangyayari pagka nagre-reconciliation na, isang magandang bantayan ng mga faithful partners to be controlling kasi may atraso yung asawa. Okay? So controlling. Yan ang lagi kong pinapaalala dun sa spouse na wounded. Pagka healing na siya kasi talagang sa simula control sige mag-PM ka kung nasaan ka. Okay, mag-PM ka, inform me kung nasaan ka. Yan. At kung isa naman susunod kasi may atraso no? So yan yung isa din when we forgive, medyo nagle-let go na tayo sa control. So how do we go about forgiveness? May magandang si Everett Worthington. Siya yung father of forgiveness, sila ng father of forgiveness. Pero he made a study and funded siya about forgiveness. At meron siyang ginawang acronym pero sa akin inadapt ko siya. Hopefully it can help us go through the process of forgiveness in a season of infidelity kung nagkaroon ng ganito sa ating marriages. So ang mahalaga dito, we reach out to extend forgiveness. Yan. Napakalaga that we understand the purpose and then we go through the steps, it can be cyclical, hindi siya linear. Yan. Okay, so yung reach, it's an acronym, REACH. Yan, so reach to extend forgiveness. Ano yung R? Yung R, we learn to regulate intense emotions. Talagang intense ang emotions ng mga faithful partners kasi betrayed Actually, ang kanilang experience sila is the same as those na naka-experience ng PTSD or post-traumatic stress na PTSD. So ano yung mga symptoms ng PTSD? Hyperarousal, yan, intrusive thoughts, yan. Kaya minsan walang out of the blue bigla na lang magagalit. Bakit? Kasi may pumasok na isip na nakita yung asawa na masaya. Ganito ba siya kasayan pagkasama niya sa kotse? Yan. So, yun. So, intrusive thoughts na napupunta sa hyperarousal, kaya magagalit na. Mag-hysterical na sa sasakyan. Okay? So, anything that will remind nung affair, yan. So, what we need to be able to go through the process of forgiveness is learn to regulate intense emotion. We cannot control, we can only regulate. Kaya nga ang ganda ng sinabi sa Bible dito, sabi, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For a man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Again, regulate. Regulate yung mga hard emotions. Regulate. Acknowledge and regulate. Yan na magkasama, acknowledge and regulate. Before we can regulate our emotions, we need to acknowledge them. Sabi nga may tag sa sa therapy, if you can name them, you can tame them. It's about being honest na nasasaktan ako, nagagalit na ako. So alam na agad natin ano yung i-regulate natin. Okay? So regulate emotions. Letter E is examine the offense and its effect. So uncovering where we have an awareness ng emotional, natin, ano yung offense na yon.
Bakit? When we examine the offense, nagkakaroon ng tinatawag na reframing or bagong, ano man tawag nito, bagong meaning, no? Meaning. Mahalaga kasi that we learn to examine the offense at yung effect. Tignan natin from a different angle. Actually, we go through the season of grief. Actually, ang primary ano kasi dito sa mga extramarital affair is the season of grief na nagmamanifest through anger, resentment, yan. So, kailan nakakadaan dyan? Pag nagkaroon na ng reframing o nagkaroon na ng meaning yung nangyari. Na positive meaning, positive meaning. And magkakaroon lamang siya ng meaning if we can reframe through examining the incident or the offense. Again, not giving an excuse. Again, walang excuse ang partner para mangaliwa. And yan, so examine the offense and its effect. Kasi the more severe the emotional one, the greater the time and effort to control, yung resolution. When we examine, we uncover the offense and have an awareness, ano yung pain na associated sa kanya. No? Galit, resentment, hinanakit, no? Minsan, ang emotional pain nito yung ang baba na ng tingin sa sarili, apektado na yung self-worth, no? Apektado na yung self-worth. And through this, an individual can be helped to move forward by concentrating on a specific memory or series of painful memories. Titignan siya hanggang sa magkaroon ng realization, oo nga, no, ito pala yung nangyari. Till sa, yun nga, magkaroon ng reframing and then magkaroon ng acceptance na it happened and ibang ano na ngayon, ibang season na. Okay? Ang sabi nga we cannot change what happened but we can change its meaning. And understanding leads us to increase awareness. And increased awareness leads us to new perspective. At yun yung time na makaka-move on na tayo from a painful experience of an extramarital affair. Yan. So letter A, we ask God for the grace of forgiveness. Talaga yan. Kasi on our own, ang hirap magpatawad. Although may mga tao na madaling magpatawad. And forgiveness happens in 3 levels, no? 3. Yan. Mind. So normally, yan agad Sige, dapat ako magpatawad kasi yan ang sabi sa Bible Pero kailangan mag-move siya into our emotion and spirit. Normally, dito lang siya Kaya minsan, pagka nagkaroon ng thought intrusion, na hyper-aroused, kasi mind pa lang, hindi pa yung emosyon. No? Pagka nasa emotional level na yung forgiveness, we develop empathy. Anong empathy? Hindi kinukonsenting offender, ay, naghirap din pala yung kalooban niya. Alam niyo ba na aminin man o hindi, yung offender alam nila na mali ang ginagawa nila At may guilt Kaya lang yung guilt, tinutulak nila doon sa kaloob-looban ng kanilang kamalayan dahil nag-i-enjoy pa sila. Pero bandang huli, ando doon no? Ando doon pa rin yung guilt. Hanggang yun nga, nakakalungkot lang minsan, namamanhid na. Pero andun pa rin yung guilt. Ando doon pa rin yung grief. Bakit ko nagawa ito sa akin? Lalo na yung mga walang pagkukulang na spouse. Yan. So when forgiveness happens sa emotional level, pinapasok natin yung daigdig ng offender. Yeah, not for an excuse but for an explanation para mas maintindihan natin, and the explanation hopefully can lead us to a new meaning dun sa nangyari, which can set us free through forgiveness. And yung final yung spirit, we surrender to God any remaining anger against the offender. Again, ito yung mga levels. Now, we ask God for the grace to forgive. Yan. Admit natin yung ating pain and surrender to the Lord. Saktan tayo and decide to obey God by forgiving the offense. Miski dito lang muna. No? Miski dito lang muna sa isip. And we surrender to God our right to be angry or get even. Ito yun. Okay, minsan may tatapatan nila yung mangangaliwa nga rin ako. Yan. Or to get even, ipapahirapan. Yan. Yan. So, yan. So, next is letter C. Commit to confrontation, not just confrontation. The strength of forgiving is seen when it is born of confrontation, Pero we cannot completely forgive anyone whom we do not in one way face up. Kailangan harapin talaga natin.
No? Hindi pwedeng isang tabi. Pero, rather than confrontation, confrontation, ibig sabihin maingat. No? Maingat siya na ko-confrontahin. Yan, kaya maganda nga dito, may kasama tayo sigurong pastor or elder, no, teacher, no, and paghanda na tayo. Kasi pag hindi tayo handa talagang strong emotions na coming from the hurt, no, the pain ang mananaig at mahirap magkaintindihan. Kaya sana maintindihan din ito ng mga unfaithful partner. Ba't ganun? Nag-sorry na ako eh. Teka, hindi pa siya nakaka-get over do sa pain eh. Sariwa pa yung wound. No? Sariwa pa yung wound. Kaya kailangan, ano muna, pakalmain muna. Okay? But, you need to commit to confrontation. Kumbaga, para maharap yung issue again, para hindi maging repeater. Yung cheater. Yung cheater. Normally, I think repeater has something to do with kung yan ba ay may disorder, personality disorder, hindi ko sinama dito eh. Personality disorder, halimbawa narcissist, feeling niya talaga right siya lagi. May talaga yung kailangan ng outside help yun. Or may mga loose ends, walang closure. Yon, mga ingredients for repeat performance yon. Kaya napakalaga we confront the issue with care. With care. Yan. Yan the strength of forgiving. Tandaan natin the strength of forgiving comes from healthy confrontation. Healthy. Healthy. Okay? Letter H, nasa last na tayo is we have the courage to release and receive forgiveness. Forgiveness, special according to Worthington, it's a special case of mercy directed at the perpetrator. Okay? Yan sa cause ng ating pain. Yan, kaya kailangan talaga ng courage sa mga nasugatan to forgive. Now, how do we begin to release forgiveness? Ito, put into words forgiveness. Halaga yan. Pag hindi kaya, I always suggest dun sa counseling na, sige, kung di pa kaya, sulatan mo siya. Gawa ka ng sulat address dun sa perpetrator. So, kung husband ba yan o wife, sulatan mo siya, pangalanan mo. Dear Eva, baka may Eva dito. Dear wife, ayun na lang, pangalan ng wife. Dear husband, ayun, husband, may lalaki daw. Ano natin yung pain, saktan na sa ginawa mo, yan, sakit, ano bang pagkukulang. Sulat mo lahat, no? Sabi ko, lahat ng sinabi mo sa akin, pwede mong isulat, pero address sa husband mo. Yan. And then, find your heart na I release forgiveness sa iyo. And then ask to forgive the offender, ask God to forgive, and ask for forgiveness din. Kasi minsan may mga nare-release tayong salita, may nagagawa tayo na hindi rin maganda sa tingin ni Lord. Again, no excuse. Okay? And we receive healing and grace and deliverance from Jesus. And pray for itong challenging. How can we pray and bless the offender? Diba? Sabi nga ni Jesus ay patawarin at ipanalangin mo. Yan. And ano pang pwedeng gawin? Be open to steps to reconciliation and take care of our attitude as we ask and release forgiveness. Tignan natin ano ba yung forgiveness ba talaga? Now that ito pala no? Minsan nahirapan tayo magpatawad kasi mayroong concept tayo ng forgiveness. What is forgiveness? Ayan, forgiveness hindi siya madali. Yan. Forgiveness hindi lang siya emotional response. Normally emotional response niya kasi sinabi ng pastor o ng mentor. Okay, but it is not just an emotional response. It's a decision of the will. And pag nagpatawad tayo, hindi natin minimize o wina-whitewash yung offense. Okay? Hindi natin dinideny yung hurt pag nagpatawad tayo. At hindi porket nagpapatawad tayo pagpapatuloy tayo nasaktan. No? Kaya napakalaga dito yung steps nung humihingi ng forgiveness No, kasi forgiveness is not subjecting ourselves to continued pain from the abuse. And hindi rin ibig sabihin na makalimutan. Kasi yung iba, ang reklamo ng mga offender, sorry na ako, ba't ganun, binabalik pa rin niya. Sabi ko, intindihin mo, no, na talagang yan, sugat. Talagang may mga, recall, may mga flashbacks yan. And yun naman ang i-guide yung mga unfaithful partners, how to deal with flashbacks.
Your role would be how to endure the flashbacks. Kasi nga, binayolate mo yung vow nyo eh. Okay? So, ikaw, i-regulate mo yung gusto mong mag-retaliate o gusto mong ipamukha na, humingi na ako ng sorry ah. Okay? So, it doesn't mean na forgetting the transgression. And, pag nag-forgive, ang bakit ganun, hindi pa bumabalik sa dati? Iba po yung process ng forgiveness sa process of reconciliation. There are steps to forgiveness and there are also steps for reconciliation. So forgiveness is not reconciling and trusting again. May process yan. Okay? May steps yan. Madaming premature forgiveness kaya hindi nagtatagal. So hopefully ito malaman natin what forgiveness is not. Now ito yung necessary para sa forgiveness. Patawad yung victim and repentance by the offender. Ito yon. For reconciliation to happen, repentance kailangan from the offender. Okay? So may mga four stages 'yan. But for the large part of it, okay, it involves humility on the part of the offender. Napakahalaga 'yan for reconciliation. Humility, that showing repentance. Okay? So pastor, pala yung hindi forgiveness. Ano yung forgiveness? Ito yon. Forgiveness by the offended includes, ito yung sa faithful partner, specifying the offense, holding back from retaliating, developing empathy for the offender, and extending a tentative hand towards renewed friendship. Okay, ito yung sa faithful. Ngayon, doon sa unfaithful naman, ano yung kanyang duty? Ito, offering repentance for the offense. Feeling of gratitude and humility. Yan, feeling of gratitude and humility. Developing empathy for the offended person suffering. Kailangan maintindihan ito ng mga unfaithful partner. Nasaktan, naghirap yung kalooban, na nasugatan. And wag mawala yung hope na magkaroon ng reconciliation doon sa nasaktan. Okay? So, tandaan natin, ang forgiveness po ay yan, decision siya, loving confrontation, and it's freedom. Sabi nga, may pinapakawalan dyan na prisoner, at ang prisoner dyan, yung offended one. So, ibig sabihin, when we don't forgive, we are imprisoned by the offense. Okay? So, it is freedom. And it's an act which makes us like Christ. Yan yung forgiveness. Yan. Okay? So now, as we wind down, ano yung paano natin mababantayan yung natin from an affair? Ayan, pre-decide on boundaries. Kumbaga, bago pa man tayo mag-decision, may decision na tayo na ibig sabihin ng pre-decide. And place God in the center of our marriage, prioritize natin nurturing marriage relationship, and pursue personal development and healing. One thing na naobserbahan ko in premarital counseling, prenup bago ikakasal. Sinasabi ko lagi, ilang buwan yung pinaghandaan yung kasal, yung wedding day. Pastor, mga 12 months, may iba 24 months, 2 taon. Paano kayo naghanda sa buhay may asawa? Ha? Kita ko talaga yung question mark sa mukha nila. Most if not all people prepare so much for the wedding day but not for married life. Kaya prioritize nurturing marriage relationship, pursue personal development. Kasi pinaghahandaan natin yung araw ng kasal, hindi yung buhay may asawa. Okay? So prioritize natin na matuto pa rin tayo. So we prioritize our marriage and learn conflict resolution skills. Yan. Para to safeguard ourselves from an affair. And kung alimbawa, ito na yon, pastor, once a cheater, always a cheater. Pwede naman ma-prevent yung relapse. Ayan, ano yung mga behavior na nawawala na yung intimacy at nagiging vulnerable na tayo sa affair. Pantayan natin. And sa spouse naman, paalalahanan. Okay? And love and affirm the beauty of our partner or mate, ang ating spouse. Learn biblical and relational skills of confrontation, repentance, confession, grieving, expressing feelings, forgiveness, and making amends. Yan. You learn to acknowledge hard emotions without being offended. Yan yon.
And pang-apat, get your acts together, personally and maritally, build an intimate marriage, and learn. And learn. Sa recovery, napakalaga, sobriety, maputol yung communication, may na-handle ako, kailangan niya lumipat ng trabaho. Yan yun, para maputol. And be aware, yung medyo nadudulas, paano nadudulas, Pastor? May halimbawa, hindi pa nabura yung message na yon, ganon, extend konting grace. No? Galing ito sa aming classmates sa family studies who made a report on infidelity. And we need support from friends and mental professionals pag kailangan. Lalo na in coaching for regulation of emotions. And stay tough. Be patient. Yan. So, kung may halimbawa, may addiction na involved, it takes time. And sana maintindihan ng parehong partner, the faithful and unfaithful, it takes time to heal from the wound. Ay, yung kabila naman, it takes time to heal from the trauma. The trauma. Yan. So, ang dito, again, as we close, understanding the process crucial for us to prevent being involved in an affair. And if in case, wag naman, okay? Understanding also the process is crucial to healing kung nangyari yung affair. So, ang tanong dito, once a cheater, always a repeater ba? I believe, may certain factors that needs to be addressed. Pero once a cheater, hindi always a repeater yan. Okay? Salamat po sa ating lahat. Okay. Maraming salamat, Pastor. At totoo dyan, Pastor, hirap pag-usapan nito, no? Lalo na sa mga ministers. Kasi, marami tayo narinig sa mga high-profile cases, no? Mga kilalang ministers, biglang babaksak. Honestly, may chilling effect yun eh. Kung sila bumaksak, paano pa kaya tayo mga normal na mga Pero ayun nga siguro, Pastor, isang factor yun. Dahil nasa limelight sila, sabi nga, isang preacher nagsabi, pag-pray natin yung mga sikat. Kasi yung mga sikat, yung matitinding mga machine gun ng kaaway, nakatutok talaga sa kanila. Kasi once na bumaksak sila, maraming madadamay. So, overall, Pastor, just to have my insight lang, maganda yung discussion. Maganda to, Pastor, no? May full-blown seminar tayo nito para at least ma-assess if ever we would invite couples, mga, kahit hindi pa couples, kahit pag jowa pa lang, paano nila i-assess kung may nangyari na. So, meron na ba, quick question lang, Pastor, meron na bang napag-aralan ka mga dahilan bakit usually nagko-commit ng infidelity babae at lalaki? Although sinabi mo, di ba, more of the emotional affair, pero meron bang mga nadaanan kang mga research? May talaga eh. Minsan may tawag na deficit ba? No? Parang emotional deficit minsan eh. Maraming factors eh, emotional deficit minsan sa family of origin. Yun nga yung isang factor na naging promiscuous ng bata kasi hinanap ng katawan. Kumbaga, tapos hindi na ng asawa, hindi na sustain yung emotionally. Pero talagang very crafty ang enemy eh. Maraming nadidevelop na affair sa lunch and break time eh. Yeah. Kaya crucial, Pastor, diba? Ngayon, SOCMED lalo, Pastor, dami, SOCMED. Kaya crucial, Pastor, bago ka mag-asawa siguro, at least na ma-manage mo na yung mga tendencies mo. So, seek counseling para at least hindi na mag-spill over dun sa relasyon. Kasi isa sa mga dahilan ng iba, akala kasi nila kapag, for example, may addiction ka sa pornography, pag nag-asawa ka, mawawala siya bigla. Mali. Yeah. Kasi una-una, mag-spill over lang yan. Bakit? Una-una, kasi mas-safe ka na nga eh. Kasi kung hindi pa kayo kasal, pwede ka pang hiwalayan. So may security ka na, ano man ang gawin ko ngayon, pwede, ano man ang kapasawayan ko, at least hindi na ako maiiwan. And I encountered this term, Pastor, kasi you mentioned dangerous partner profile. Naisip ko yung isang term when I was reading references for my librong Lobstruck Sexy Edition, yung Coolidge Effect. Sabi ng Coolidge Effect basically, yung magkakaroon ka ng renewed sexual interest pag iba na yung partner mo. Kumbaga, naririnig natin yung mga kwentuhan sa mga tumpukan sa mga lasigan. Kain ka ng ibang patahe. Kain ka ng ibang patahe. Hindi ka pa pwedeng panay adobo. Pwede kumain ng kare-kare. So, well, based on study, Pastor, kasi di ba, I don't know what's the term, no? Pero if I'm not mistaken, yung may refraction period ng lalaki
bago uli makapag-sex. Kapag college effect ang pinag-usapan, kunyari, di ba, naka-release na lalaki. Kapag bago yung yung partner daw, bumibilis, umiikli yung refraction effect. Di ba, after Refraction. maka-release na lalaki, papahinga muna. Pero pag naroon daw bagong bumibilis daw, imbis na humahaba pa, siguro kahit 1 hour, minsan mga 20 minutes, 30 minutes, pwede uli. Kasi yung college effect, yung renewed sexual interest matindi. So I was thinking sa dangerous partner profile, it could also be related, no? Kasi di ba, Pastor, yung nakita mo sa isang object of affection mo for infidelity, meron siya mga characteristics na wala, Pwedeng perhaps, kulang. doon sa current Pwedeng wala o partner. kulang. Oo. Kulang, oo. Pero lagi na naririnig, di ba? Kahit naman sa paggamit ng porn ng mga lalaki, ang tanong ng mga babae, ba't kailangan yung gumamit? Kailangan yung mag-engage sa infidelity? Hindi pa ba kami sapat? Anong sinasagot natin, Pastor? Ano dapat isagot sa mga babae dun sa ganong mga tanong nila? Ano kasi yan hindi sapat. Talagang ibig sabihin pwedeng tingin niya sapat siya pero sa point of view nung unfaithful partner, sila makakasagot nun ano yung void ba na gusto nilang Yeah. mapunuan. Halimbawa, yung ganito. Naalala ko may trabaho yung mga trabaho, ang tinatarget nila mga interns, yung mga OJT, mga bata. Mga bata. Kasi, mga bata kasi tagal na married. Which is, dito pa yung kaibahan pagka nagpe-prenup counseling ako, sinasama ko yung konting sex education. Kasi, sa college effect, may na-encounter ako na you make your, kumbaga, parang, yung maging exciting pa din. Kasi hindi dapat nag-end yung sexual life na familiar na sa isa't isa. Kasi ang kalaban talaga ng mga couples is yung the enemy called familiarity, over familiarity. Walang variety. Oo. Kaya pero not saying naman na na mag-involve sa porn kasi iba naman naalala ko yung isang trabaho ko nun sa trabaho kasi ako sa isang ang advice nung manager manood ng porn. Sabi ko kailan ko lang hindi na kailangan ng visual effect ang visual aid. Visual aid. Ano Pastor, ang rekomendasyon ko naman sa mga counseling ko, anything you can do, wag lang immoral at illegal. Sabi nga ng isang pastor, sabi nga ng ibang pastor, you can have the sex all you want, wag lang kayo mahulog sa bintana. So, ang punto, hindi nyo kailangan ng outside personalities to teach you. Kaya yung iba pastor, dahil frustrated na, magsisik daw ng sexual therapist. Alam mo yung sexual therapy, Pastor, di ba? Yung tipong panonoorin kayo mismo ng therapist how you do things. Coach. That would defy the exclusivity and the sanctity of sex as part of your marriage. Pero overall, Pastor, may mga usapin also, bakit hindi natitigil? Pero maganda yung point mo, Pastor, ito, yung sinabi mo, yung guilt versus addiction to affair. May mga tao, talagang alam nila kung ano yung ginagawa nila na mali. Pero dahil addicted sila, di ba, Pastor, di ba? Sabi natin, mayroong mga pleasure pathways yung utak, pleasure centers, kumbaga na-activate siya, yung parang hirap na i-shut off. So, basically, pa naman yung mahirap na yung pa rin challenging, yung mahirap challenging pagka yung it has something to do with pleasure centers. Tindi-tinding therapy. Addiction, sabi mo nga, Pastor, maaari nagsimula yan, bata pa. Kumbaga, nakasanayan na. Dire-diretso na siya. Okay? Okay, Pastor, meron na tayo mga ilang mga sagot sa ating tinanong. Kasi di ba, pinag-usapan natin second chances. Ito yung mga sagot ng ating mga kapatid. Okay lang ba magkaroon ng second chance? Ay, galing Mel, patawadin, yes. Second chance, no. Kasi si Pastor sabi, wala daw magpapatawad walang second chance. Si Roy naman sabi niya, naman, wala naman bayad yung pagiging angat. So, ibig sabihin, ayaw din niya. Ayaw din niya. Siyempre, papatawad daw kung siya ay mapera. Siguro mga joke-joke na lang ito. Ito pa, sabi pa ni, ano ba? Mga natin. Oops, teka lang. Yan, cheating, sabi dito ni Mamilan, is non-negotiable lalo na't may nangyari sa kanila. If there's no respect, there's no love anyway. Mag-move on ka na lang habang bago at bata ka pa. Find someone na mahalaga. Pahalagahan ka.
Tindi ng mga hugot ng ating mga ano, no? Ayawan agad yan, ano. Although, Oh, talaga, challenging talaga para sa, sa offended part. Ako, I appreciate those who yeah. seek, marital counseling, lalo na from an Yes. affair. Ibig sabihin, gusto talaga nilang panindigan yung kanilang commitment for the Lord. Kasi yung marriage, Yes. permanent eh. Sana maintindihan ng marriage is a permanent covenant before God. Kaya, Pero pastor, ngayon ang perspective sa marriage ngayon, hindi na covenantal kundi contractual. yun ang mahirap eh. Pag contract Parang kasi, pag kontrata, sumira yung isang ayawan na. tapos na. Kaso ayun nga yung pastor lagi natin sinasabi sa premarital counseling, hindi nilikha ng Estado ang marriage as an institution. Si Lord ang nilikha niyan. Siguro, nilegitimize lang ng Estado. Ang problema, pastor, dahil di ba, parang dalawa kayong partido, parang kayong dalawa lang nag-uusap. Pag sabing covenantal, kasama si Lord lagi doon. God hates divorce. God hates man abusing his wife. So, hindi tayo pwedeng gumalaw ayon sa gusto lang natin. Okay, so mahabang usapin to, pastor, pero napakaganda ng ating pinag-usapan. Pero pa ako isang sasabihin about moral fencing also. And to quote some Bible verses for the guidance of our listeners. Sabi ni Paul, di ba? So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Kasi inakala ng iba, sabi mo nga pastor, akala nila immune sila sa affair. Pero hindi natin alam yung mga small decision natin. For instance, ito pastor, kasi nilapit sa akin. Yung nagsasabay sa motor. Mas matindi yan kaysa doon sa four wheels. Oo. Mas lalong may madedevelop dyan, no? Kaysa doon sa apat na gulong. Tsaka merong contact yun body contact yun for sure. Kaya sabi ko, yung moral fencing doon, huwag ka na magsakay. Tapos yung isa sa mga naalala ko, yung commitment nila Billy Graham. Nung panahon na marami bumabaksak sa pagkakasala mga pastor, they said na hindi kami pwede makita na hindi namin kasama mga misis namin pag may kasama kami babae. O kaya, walang pastor na merong babae na silang dalawa lang sa loob ng isang siguro lugar, kahit open, kahit public. So yung moral fencing, napakahalaga nun, lalo na sa mga ministers, babae man o lalaki. Marami na ako nakita. May kaibigan akong ganyan na pastor, nung sinakay niya si Lendaw, doon siya sa likod pinasakay, hindi sa harap. Oo. Sinabay kasi So kumbaga yung mga ganun, kung magsasabay ka man, wag wag sa harap kasi pagkakabal ng jowa. Hanggat maaari, wag nga eh. Hanggat maaari, wag. May kilala kami, hindi talaga nagsasabay. Ayaw niya magsabay ng sex. Para yun talaga matindi ang bounded decision nun. Yeah. And also, when you talk of forgiveness, huwag tayong makakalimot sa prinsipyo ng Panginoon. If you forgive others, your heavenly Father will also forgive you. If you do not forgive, neither will your Father will forgive you. But, isang malaking but ito, huwag nating hayaan na bypass yung proseso ng forgiveness. May isa tayo narinig may isa tayong prof sa Bible School, sabi niya, sinabi ni Lord magpatawad. Pero may isang take siya dito, pastor, sa verse na to, hindi naman niya sinabi immediately. Pero sabi ko lang sa sarili ko, perhaps yung tipo na forgiveness, didesisyonan mo, pero yung processing of emotions, huwag natin pipilitin yung mga tao na biglang magtiwala, kasi ang hirap nga na pinagdadaanan ng mga na-offend. So, pero sa lahat ng na-offend, huwag niyong kalilimutan itong prinsipyo na ito. In your mind, maaring nahirapan kayo magpatawad, pero you have to decide. Siguro yung proseso ng healing, yun ang ating sigurong tututukan sa pagdaan ng panahon. Okay? So, kaya pastor, to add yan nga yung isa sanang ng mga kabaro natin. Maintindihan nila yung pinanggagalingan mo offended. Masakit eh. Masakit yung na sila ay faithful, biglang walang pagkukulang, biglang ganon makakaliwa. Maintindihan nila yung yung kailangan muna na PTSD nga, na may flashback. Walang karapatang mag-demand ng nakasakit. Dapat siya nga sumusunod doon sa conditionality. Dapat mas lalo siya bumabawi. Lahat ng mga kailangang ayusin, dapat parte siya noong pagre-restore doon sa relasyon. Kasi iba parang, patawarin mo na ako. Humingi na ako ng tawad. Hindi po pwedeng ganun. Hindi mabilisan. O kaya nag-sorry na ako ba't ganyan ka pa din? Mga ganun. Parang nasisi pa, Ikaw na nakasakit. So ngayon, nadagdagan pa ng kaso ngayon yung nasaktan,
So overall, yung tanong natin dito, once a cheater, always a repeater? Not necessarily. Not necessarily. Yun ang sagot. Kasi maraming dahilan bakit nagre-repeat. Pinag-usapan natin, may paliwanag ang siyensya, the brain function ng addiction, sa addiction process, and also maaaring hindi nag-repent kaya patuloy and wala siya nakikitang mali. Sabi mo nga pastor, mahabang usapan to, may pagka-narcissistic yung personality. Personality disorder. Personality Pero disorder. marami din tayo nakita pastor, di ba? Na once na nag-cheat, hindi na nagpatuloy. Lalo na pastor, for instance, marami akong alam na kaso lumapit sa akin, mga one night stand. Yeah, I mean, ano lang, siguro na, tama pa yung sabihin, nagdilim ang espiritu, hindi ang isip. Yung tipong maling desisyon. And then after, hindi na nasundan. Nonetheless, kailangan pa rin bantayan. Okay? Kasi merong nangyari, ibig sabihin, may pinanggalingan yung attitude. Baka merong mga unmet emotional and physical needs. Okay? So, Pastor, it's an explanation, pero sana maano nung mga, pwede naman pala, hindi excuse, again, ulitin ko, we provide an explanation, not for an excuse. Para makapag tayo ng guardrails, yun yung purpose natin dito sa podcast natin. Yes. Okay. So, Pastor, we end our podcast always with a prayer. Can you lead us into prayer and also pray for those people na maaring may pinagdadaanan ngayon tungkol sa issue na ito? Sige po. Okay. Let's pray. Let's pray. Trying God, we thank you for the grace to love a person, to remain faithful to a person. And we ask in the name of the Father, the one who is the author of marriage. Salamat po. Napakaganda ng inyong disenyo, pag-iisang dibdib. Lord God, hindi po yan idea ng Estado. Kayo po yung may akda niyan sa Garden of Eden. And in the name of Jesus, the one who honored that marriage by performing a miracle sa isang wedding. Lord God, salamat po. To emphasize, Lord, yung mahalaga sa inyo, yung passion na yan, pag-iisang dibdib. At sa pangalan ng Banal Spirit and the Holy Spirit, the one who sanctifies that union, Lord, by reminding us, Lord God, to sanctify it and nagbigay din ng guardrails, Lord. Decision. Love is a decision para masustain ang marriage. We ask for your unction, Father, Son, and Holy Spirit. Keep us, Lord God, safe. Lord, again, yung kanina po, may we not think na kami ay matatag at exempted dito, but with a humble heart, we submit ourselves to you so that we can resist the devil, Lord. Panalangin ko po sa bawat isa, be aware po kami kung meron po kami mga subtle affairs of the heart. So, ibig sabihin ng subtle affairs, baka mamaya emotionally invested na kami sa isang tao, hindi yung namin alam, Lord God. And it can spiral upwards, Lord, to a full-blown affair. Guard our hearts, Lord. Guard our hearts. And for those, Lord God, who have committed, Lord God, something, may they learn to forgive themselves una. Patawarin nilang kanilang sarili. Lord God, the offended one and the offender, patawarin nila yung kanilang sarili kung makita nila may pagkukulang po sila. Lord, we ask for your grace of forgiveness to be upon everyone, and we ask, Lord God, help us navigate through the process of forgiveness and reconciliation. We ask, Lord God, for your unction to strengthen marriages, kasi ito po yung target ng enemy. Kaya po may mga steps ngayon to dissolve marriages. Lord God, dissolve marriages. Lord, let your people rise up, Lord God, to strengthen marriages. We ask, Lord, sa mga kasama namin ngayon dito, wedded, strength, Lord, more love, Lord God, may your Christ-like love be the foundation of the prayer namin. At sa mga ikakasal naman, Lord, may they invest more time then to prepare for married life, Lord God. Not just the wedding day. That's our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagtutok sa Lovestruck Podcast. Dito po ay tumatalakay tayo ng mga issue na makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay with the guidance and wisdom ng salita ng Diyos. Okay, next week, meron tayo pa bagong topic. Patuloy po kayo tumutok every Friday, 9 p.m. Okay, ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald, at ang aking kasama, si Pastor, soon-to-be Dr. J. Mendezona. Okay, maraming salamat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po.